araw po sa lahat ng taga-subaybay at mga manonood ng DepEd Hour Teleturuan. Ang inyo pong lingkod, Kimberly Yu Maulagnan, Guro Isa mula sa Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School, ang inyong makakasama sa araw na ito sa paghahatid ng isang aralin sa Filipino sa ikapitong baitang. Para sa gabing ito, ang ating layunin ay nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan. Handa na ba kayo? Ano nga ba ang tinatawag na kwentong bayan? Yan po ang sabay-sabay na tutuklasin sa pagpaputuloy ng ating talakayan. Ang kwentong bayan ay mga salaysay hinggil sa mga likhang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan. Ang mga ito'y nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao mula noon hanggang sa ngayon. Ito ay nagtataglay ng mga aral o mensahe na kalimitan ay ginagawang gabay ng bawat tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga paksa ng kwentong bayan ay madalas tungkol sa pakikipagsapalaran, katatawanan, katatakutan at pag-iibigan. Bago natin talakayin ang isang halimbawa ng kwentong bayan, atin munang bigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salita. Una, takip-silim o papalubog na ang araw. Ikalawa, bitag o patibong. Ikatlo, pangkikilalas o pagkagulat. Ikaapat, montiyas o isang mamahaling hiyas. At panghuli, torogan o malapalasyong tahanan. Ngayon ay tatalakayin na natin ang isang halimbawa ng kwentong bayan na mula sa Maranao, ang Munting Ibon. Noong unang panahon, may mag-asawang naninirahan sa malayong bayan ng Agamanillo. Sila sina Loques Ababay at Loques Amama. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mag-asawa, subalit hindi lang ang lalaking si Loques Amama ang nangangaso kundi maging ang kaniyang may bahay. Bago sumapit ang takip-silim, ay nilalagay na ng mag-asawa ang kani-kanilang bitag sa gubat at ang mga ito ay kanilang binabalikan sa madaling araw. Isang gabi, habang nahihimbing si Loques Ababay, ay dahan-dahang lumabas ng bahay si Loques Amama upang tignan ang kanilang mga bitag. Anong laking gulat niya nang makitang ang kaniyang bitag na nakasabit sa puno ay nakahuli ng isang munting ibon, samantalang ang bitag ng kaniyang asawang nasa lupa ay nakahuli ng isang malusog na usa. Hindi maaari ito, ang sabi ni Loques Amama sa sarili. Matabang usa ang nahuli ng bitag niya, samantalang ang sa aki isang munting ibon lang. Alam ko na, pagpapalitin ko ang mga hayop na nahuli ng aming mga bitag. Ang nakangising wika ni Loques Amama habang inililipat ang usa sa kaniyang bitag at saka ininali ang ibon sa bitag ng asawa. Umuwi si Loques Amama nang nasisiyahan sa kaniyang ginawa kahit alam niyang isang panloloko ito sa kaniyang asawa. Kinabukasan, maagang ginising ni Loques Amama ang asawa. Gusto niya kasing sabay silang magtungo sa kagubatan upang sabay ring makita ang mga huli ng kani-kanilang bitag. Gulat na gulat si Loques Ababay nang makita ang matabang usang nakasabit sa bitag ng asawang nasa itaas ng puno, samantalang ang kanyang bitag na nasa tabi ng puno ay nakahuli lang ng isang maliit na ibon. Pinagtataka niya kung paanong ang bitag na nasa itaas ng puno ang nakahuli ng isang usa, subalit hindi na lang siya kumibo. Sa halip, inuuwi niya ang munting ibon at nilagay ito sa isang hawla. Samantalang, inuuwi naman ni Loques Amama ang kanyang huli at saka iniluto. Umaamoy sa kapaligiran ang nakagugutom na amoy ng nilulutong usa, subalit handa na'y agad nilantakan ng lalaking nang hindi man lang nag-aalok sa kanyang asawa. Sinolo niyang kinain ang buong usa sa loob ng 3 araw kahit alam niyang gusto rin ito ng kaniyang asawa. Likas siyang maramot at walang pagpapahalaga sa asawa kaya hanggang sa maubos ang usa ay hindi niya binigyan ito at nananatiling walang kibo sa kabila ng ginagawa ng asawa. Nang maubos niya ang nilutong usa, ay muling niyaya ni Loques Amama ang asawa. Gusto ko ulit makatikim ng matabang usa.
Halika, maglagay tayong muli ng bitag sa gubat, ang kanyang paanyaya sa asawa. Muli, naglagay ang dalawa sa kanilang mga bitag. Hating gabi nang mamalayan ni Loques Ababay ang kanyang asawang bumangon at dahan-dahang lumabas ng pinto. Nagkunwari siyang tulog. Matalinong babae si Loques Ababay at nahulaan niya ang ginagawa ng asawa. Subalit, wala siyang intensyong sundan ito. Alam kong niloloko mo lang ako, pero hindi kita papatulan. Ang tahimik niyang naibulong sa sarili at sa kanya pinilit makatulog kahit pa siya'y nagdaramdam sa ginagawang pagtrato sa kanya ng asawa. Nang siya'y makatulog ay nanaginip siya na panaginipan niyang pinapakain daw niya ng palay ang kanyang alaga at anong laking gulat niya nang mangitlog ito ng isang mamahaling hiyas. Nagising na lang siya dahil tinatawag na pala siya ni Loques Amama para tignan ang kanilang mga bitag. Subalit, wala siyang interes sa bitag. Ikaw na lang ang pumunta, ang sabi niya sa asawa. Masakit ang ulo ko at mas gusto ko pang magpahinga lang, ang dugtong niya. Bahala ka, basta't pag nahuli ako ay hindi uli kita bibigyan. Kanya-kanya tayo, ang sabi ni Loques Amama habang pababa ng hagdan. Hindi sumagot si Loques Ababay. Sanay na siya sa pagiging tuso at madamot ng kanyang asawa. Wala rin itong pagpapahalaga sa kanya at hindi niya maramdamang mahal siya nito. Pagkaalis ng kaniyang asawa ay agad niyang pinuntahan ng kanyang munting ibon. Kumuha siya ng palay at ipinatukas sa ibon. Gayon na lang ang kanyang panggigilalas nang makitang pagkulunok nito sa palay ay biglang nangitlog ng isang maningning na diamante. Mayaman na ako, mayaman na ako, ang paulit-ulit niyang sabi sa sarili habang itinatago ang mamahaling bato. Tulad ng dati, pag-uwi ng kanyang asawa ay ninululuto nito ang kanyang huli at mag-isang kumakain ng hindi man lang nag-aalok. Subalit, hindi ito pansin ni Loques Ababay ngayon. Sa halip, ay masaya siyang humuhuni ng paborito niyang himig habang gumagawa sa bahay na labis namang ipinagtataka ng kaniyang asawa. Araw-araw pagkaalis ng kanyang asawa upang kunin ang anumang nahuli ng kanilang bitag, ay pinakakain naman niya ng palay ang ibon at saka mag-aabang sa ilalabas itong diamante. Walang kamalay-malay si Loques Amama na marami na palang naiipong diamante si Loques Ababay. Isang araw, habang mag-isa na naman kinakain ni Loques Amama ang kanyang inilutong huli, ay nagsalita si Loques Ababay. Hindi ko na matiis ang pakikitungo mo sa akin. Alam ko na ang ginagawa mong panloloko sa akin. Bukod pa riyan, hindi ko na kayang tiisin ang pagiging maramot mo at kawalan mo ng pagpapahalaga sa akin. Ang buong kapaitan niyang sabi sa asawa na hindi man lang tumingala mula sa pagnasab sa niluto niyang ligaw na pato. Payag na ako sa dati mong pang sinasabing pakikipaghiwalay sa akin. Magmula ngayon, lilipat na ako ng tirahan at hindi na kita aabalahin, subalit wag mo na rin akong aabalahin. Ang pangwakas na sabi ni Loques Ababay. Medyo nakonsensya naman ang lalaki dahil totoong lahat ang sinabi sa kanya ng asawa. Pero ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ngayon ay malaya na siya. Matagal na yung sinasabi kay Loques Ababay na gusto na niyang makipaghiwalay, subalit hindi ito pumapayag. Ngayon ay heto at pumapayag na siya sa kaniyang kagustuhan. Nag-impake si Loques Ababay ng kaniyang mga gamit at dala ang pinakamamahal niyang ibon at umalis siya ng bahay. Naiwan naman si Loques Amama at ipinagpatuloy lang ang kaniyang pangangaso. Samantala, si Loques Ababay ay bumili ng isang malawak na lupain at nagpatayo ng isang torogan o malapalasyong tahanan. Kumuha siya ng mga gwardya at mga katulong na magsisilbi sa kanya. Naging maayos at masagana ang kaniyang pamumuhay. Nabalitaan ni Loques Amama ang napakagandang kalagayan sa buhay ng kanyang dating asawa, kaya't muli siyang nagplano. Babalikan ko si Loques Ababay para makasalo rin ako sa kanyang kayamanan. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang kanyang kayamanan, subalit dapat lang na makinabang din ako, ang sabi sa sarili ng tusong lalaki.
Subalit, nagpaghandaan na pala ito ni Loques Ababay. Kilala niya kasi ang pagiging tuso at manloloko ng asawa, kaya't binilinan niya ang kanyang mga gwardya na wag itong palalapitin man lang sa kanyang magarang tahanan. Kahit anong gawin ni Loques Amama, ay hindi na nagpaloko sa kanya ang asawa. At magmula noon, namuhay sa bayan ng Agamanillo si Loques Ababay ng maligaya, masagana at payapa. Magbabalik ang DepEd Hour teleturuan makalipas ang ilang sandali. Muling nagbabalik ang DepEd Hour teleturuan. Bilang pagtataya sa inyong natutuhan sa ating aralin, narito ang ilang mga pagsasanay sa susubok sa inyong kakayahan. Simulan na natin. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Mahusay! Sila ay sina Loques Amama at Loques Ababay. Ano ang hanap buhay ng mag-asawa? Magaling! Sila ay nangangaso. Sa paanong paraan niloko ni Loques Amama ang asawa niyang si Loques Ababay? Mahusay! Si Loques Amama ay pinagpalit ang kanilang huli sa bitan. Ngayon naman ay dadako tayo sa paghihinuha sa kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan. Maghinuha sa kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari o usapan ng mga tauhan. Piliin ang titik ng wastong sagot. Una, ang mag-asawa sa binasa ay kapwa na bubuhay sa pangangaso. Mahihinuhang ang kanilang lugar ay A. Magubat at mapuno, B. Nasa tabing dagat, C. Nasa lungsod, D. Nasa kapatagang taniman ng palay. Kalawa, alam kong niloloko mo lang ako, pero hindi kita papatulan. Mahihinuhang ang babae ay A. Matampuhin, B. Mapagtimpi, C. Magagalitin, D. Masayahin. Katlo, magmula ngayon, lilipat na ako ng tirahan at hindi na kita aabalahin, subalit wag mo na rin akong aabalahin. Mahihinuha sa sinabing ito ni Loques Ababay na A. Ang babae, gaano man kabait ay napupuno rin at natututong ipagtanggol ang sarili. B. Ang babae ay naghahanap ng kalinga at pagmamahal mula sa asawa. C. Ang lalaki ay siyang hari sa kanilang tahanan. D. Ang babae ay maaaring umalis kahit walang matibay na dahilan. At panghuli, pinabilinan ni Loques Ababay ang kaniyang mga gwardya na wag palalapitin man lang sa kaniyang magarang tahanan ang kaniyang asawa. Mahihinuhang si Loques Ababay ay A. Mapaghiganti at ikinatutuwa ang kapahamakan ng iba tulad ng asawa. B. May itinatagong lakas ng kalooban at hindi kasing hina ng inaakala ng kaniyang asawa. C. Mahirap pakisamahan at walang nakasusundong tao. D. Naging masama na rin ang ugali dala ng kinang ng kaniyang kayamanan. Iwasto natin ang inyong ginawa. Ilan kaya ang makakakuha ng tamang sagot? Ang mga kasagutan ay sa una, A, ikalawa, B, ikatlo, A, at panghuli, B. Mahusay! Nawa ay marami kayong natutuhan at nasiyahan kayo sa araling ating tinalakay sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour teleturuan. Muli, ito po si Kimberly Yu Mangulabnan ng Honorado C. Perez Senior Memorial Science High School. Nawa ay magkaroon tayo ng mapayapa at mapagpalang araw. Maraming salamat po.